Isa talaga sa pinaka-challenging na paggagawa ng costume ay paggagawa ng tassel beads na katulad nito. Kaya naman tinulungan ako dyan ng aking mga pamangkin para mag-beads at mabuo itong costume na gagamitin natin for Miss Oriental Mindoro representing Victoria. Kinakailangan mo talaga ng malawakang pasensya at oras para magawa itong mga costume na ganito. Kaya naman tinulungan ako ng kapatid ko na buuhin itong costume na ito at nakatoka sa kanya yung pagbubuo ng base. Minsan, pag limited lamang yung oras ng paggagawa ng aking costume ay hindi na ako talaga nagbubuo ng konsepto para sa ganitong klase ng costume. Kaya naman habang ginagawa ko ang ganitong klase ng damit ay adliban na lamang talaga yung paggagawa ko diyan. Wala akong design na sinusunod. Kung sakali man ay imahinasyon ko na lamang ang gumagana habang ginagawa namin ito. Hand beadings talaga yung ginagawa ko sa mga ganitong klase ng costume dahil yung napili kong tela para sa costume na ganito ay Thai silk at magaganda yung design niya. Kaya naman kailangan nating iayon doon sa mismong design ng tela yung magiging beadings ng ating costume. Kaya naman ayan, matyaga talaga kung tinatahi ang mga beadings na ganyan para naman mas maganda siyang tingnan at bonggang-bongga siya. Kailangan lang talaga natin ng matyagang pag-uugali sa paggagawa ng mga ganitong klase ng damit dahil ang kalalabasan nito ay magandang-maganda, kaya naman kailangan nating pagtutuunan ng pansin yung mga ganyan at hindi talaga mawawala dyan sa ating mga eksena ang paggagawa nitong mga mold na ganito para mas bongga yung magiging design ng ating costume. At pagkatapos nating pinturahan at didikit na yan dito sa mismong damit ng ating costume ay syempre lalagyan natin yan ng mga beadings at katulad niyan, yung mismong sleeve ng aking ginawang costume ay talaga naman tatahiin natin yung mga beadings niya na ilalagay natin doon sa kanyang sleeve. At ito na nga, nakabuo na kami nitong mga tassel beads na ganito at ilalagay na natin ito dito sa ating mismong costume. Bale, ang ginagawa ko diyan ay nagagawa ako nitong mga tassel beads na mahabang ganito para dito sa balikat na ginawa natin. Yung shoulder piece na tinatawag ko sa aking mga vlog, ganyan po yung paggagawa ko ng mga tassel beads at nilalagyan na namin ng mga beadings. At pagkatapos niyan ay si ate ko ang gumagawa nitong mismong pantalon ng ating magiging costume. Dahil ang concept niya ay medyo may papants yung pagka-festival niya at pagkatapos niyan ay ilalagay na itong mga tassel beads na ginawa namin para naman mas madali na yung mga ganapan natin diyan na hindi mahirap yung ating mananahi para ikabit yung mga tassel beads na yaan. Medyo madami nga yung tassel beads na kailangan namin bunuin, kaya naman mahaba-habang oras din yung kailangan namin gugulin para mabuo itong festival costume na ito. At dito pa lamang sa pagkakabit nitong mga tassel beads dito sa pantalon ay kailangan mo na talaga ng malawakang pasensya at oras para mabuo yan ng bonggang-bongga at mapagpantay natin yan ng maayos na maayos. Pagkabuo nga ng kapatid ko dito sa mga parte ng pantalon ay ginuhitan ko iyan para maging guide niya kung saan niya ilalagay at ikakabit itong mga tassel beads na ginawa namin para magmukha siyang ganito. O diba ang ganda niyan tingnan? Pantalon pa lang ay may dating na, kaya naman kailangan mo talagang mag-effort para ma-achieve mo yung mga ganitong klase ng costume. Habang binubuo nga namin yung costume na yan ay ginagawa ko ng model itong pamangkin ko para makita namin kung kasya na ba or maganda na yung sukat ng ating costume. At pagkatapos niyan ay bumuo na din ako nitong mismong backlist natin na may mga nakalagay na mga basket dahil ang konsepto nitong costume na ito ay Kapakyanan Festival, which is Fruit Basket of Oriental Mindoro. At bumuo na rin ako nitong mga manika gagamitin ko dito sa ating backdress at bumuo na nga ako dyan ng una kong sample ng headdress na kung saan ipapartner natin siya dito sa ating costume. Nang mabuo ko nga itong base ng ating costume ay pinasukat ko na agad ito dito sa aking candidate para naman makita ko kung ano pa yung mga dapat idagdag at dapat baguhin. At ayan na nga, itong headdress na ginawa ko nung una ang napili naming ilagay dahil ito yung mas bagay. At syempre sa mga pagkakataong ganito na kung saan nagagawa tayo ng costume, hindi talaga may iwasan yung mga pagkakataong nagkakaroon ng brown out. Kaya naman kailangan talaga natin ng sipag at tiyaga na kahit may mga pagsubok ay kailangan natin gumawa. At ayan na nga, at yung aking mga retaretaso ditong mga expandex na tela ang ginamit ko para mabuo ko ito magiging ulo ng ating mga manika at lalagyan natin yan ng mga eksena diyan para mas mapalabas natin yung bonggang design ng mga magiging manika natin. Kailangan lang talaga maging malawak yung imahinasyon natin at mapagana yung ating mga pagiging talented para naman mabuo natin na maganda itong backdress na gagawin ko for today's video.
At dahil nga fruit basket ang festival ng bayan ng aking hahawakan dito sa Miss Oriental Mindoro, ay naisip ko maging konsepto na kung saan yung mga manika ay may hawak na mga basket na kung saan naglalagay sila ng mga prutas no sa malaking basket na nakalagay dito sa ating backdress. At ayan na nga yung unang mga manikang nilagay ko dito na kung saan may bit-bit silang maliliit na basket. At ito na nga yung pagkakataong nagagawa ako diyan ng mga magiging salakot or sombrero ng ating mga manika na nagre-represent na magiging Pilipino at Mindoreño ng ating konsepto ng backdress. Habang gumagawa ako diyan ay sumasabay talaga sa paggagawa sa akin itong aking kapatid na si Obra ni Mangyan, kaya naman i-follow nyo yung page niya dahil marami din kayong matututunan sa kanyang mga ginagawa. At ito na nga, nilalagyan ko na ng mga plastic na prutas itong basket ng ating backdress para talaga mag-represent ng fruit basket of Oriental Mindoro. Ito talaga yung pinaka-importanting konsepto ng festival niya at sa pagkakataong iyan nga isinisimulan ko nang gawin itong mga mold na ito para ilagay natin doon sa magiging belt ng ating festival. At dahil nga kami maraming project ay sabay-sabay talaga kaming gumagawa diyan at itong aking mga kasama ay sinimulan ng batuhan itong mga spot ng ating pinakang pantalon at ayan na nga yung belt ng ating festival ay sinisimulan na rin lagyan itong mga tassel beads para naman mas maganda siyang tingnan. At ayan na nga medyo nakakaipod-ipod na tayo sa ating costume at itong aking kapatid ulit na si Obra ni Mangyan ay pinagpainting ko naman itong magiging trail ng ating costume para naman mas maganda siyang tingnan. At sa pagkakataong iyan inilagay ko na rin yung ibang mga parte nung aking backdress na kung saan may hawak ulit na mga basket. Itong mga manikang ginawa ko dito para naman mas maganda siyang tingnan at mag-complement dito sa ating costume. At ayan na nga, nauutay-utay ko nang matapos itong costume na ito, lalong-lalo na yung backdress na pinaka-importante talaga. At sa pagkakataong ito ay natapos ko na yung mga importanteng elemento ng ating costume at nandito na nga tayo sa mismong backstage ng Miss Oriental Mindoro na kung saan ito na yung pageant night nila. At festival costume competition na nga, kaya naman pinasuot na namin itong costume na ginawa ko dito sa aming candidate representing Victoria at talaga naman tuwang-tuwa siyang practicein at ipakita yung ganda ng mga ginawa namin diyan. Talaga namang kita-kita mong pinaghirapan, pinagpaguran at talaga namang ang imahinasyon ay ginugol ko talaga dyan ng bonggang-bongga para mapalabas itong magandang konsepto ng costume na ginawa namin. At bago nga lumabas sa stage itong aking candidate ay talaga namang pinasuot na namin ng mas maaga itong costume para naman masukat niya at ma-practice niya kung paano niya dadalhin sa stage itong costume na ito. Itong aking candidate nga pala ay si Princess Ariel Llanes na kung saan naging candidate natin siya ng Miss Oriental Mindoro before at second time na niya itong sa paglaban dito sa Miss Oriental Mindoro. At habang nirarampa na nga ng aking candidate itong aking costume na ginawa ay wala talagang mapagsigla ng aking saya at galak nang makita itong costume na ginawa namin sa Miss Oriental Mindoro stage dahil iilan lamang sa mga designer dito sa Oriental Mindoro ang nabibigyan ng pagkakataon na i-showcase ang kanilang mga creation sa Oriental Mindoro stage, lalong-lalo na sa mga ganitong kalaking pageant na kung saan lahat ng bayan dito sa Oriental Mindoro ay maglalaban-laban para sa titulo. At ayan na nga, ang aking candidate ay laban na laban, irampa itong aking costume na ginawa na kung saan proud na proud talaga siya na fully handmade itong aking costume na ito. At talaga namang yung painting ng aking kapatid diyan sa mismong trail ng aking costume ay pinakita talaga yung pagiging creativity at malawak na imahinasyon ng Obra ni Mangyan diyan. Kung mapapansin ninyo dito sa costume na ginawa ko ay dalawa sa mga nasa vlog ko, yung sinuot ng aking candidate, yung headdress na ginamit ng Miss Victoria at itong aking nag-trending na enchanted design na braga shoes na lumang-luma na pero nagawan ko pa rin siya at nabuhay ko pa rin yung pagiging magandang sapatos niya. At ayan na nga't mag-e-exit ng aking candidate at sa parting ito ay kitang-kita talaga yung ganda at kinang ng costume na ginawa namin. Kaya naman proud na proud talaga ako bilang designer. At hanggang dito na lamang po muli. Salamat po sa inyong panonood. God bless!